Independence Day nga po pala, pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Luneta, Afghanistan. Ano po? Pakinggan po natin. Sa paggunita natin ang ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas, atin pong pakinggan ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas patungkol sa patuloy nating paglalakbay bilang isang malaya, nagkakaisa at matatag na sambayanan. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasi nakita niya nga yung picture niya na ng birthday ni Kuya Boy. Sabi niya, hindi ko dalawang gusto House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and their Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lagpas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, inanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Taguhoy, at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pindig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gap Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan. Itinaas ang ating watawat sa Kawit, Cavite na makasaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mabuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na iyon, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit 1 siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na
ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban. Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilihan. Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarilihan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandiyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandiyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikain ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Nutrition. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang pagpupugay sa katatagan, kagitingan at walang sawang paglilingkod ng ating sandatahang lakas at iba't ibang hanay ng pamahalaan, ating tunghayan ang military parade and marching contingents kasama ang parade of assets. Isang makabayang pagtatanghal ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Saludo, sundalo. Isang mapagpalang umaga ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming kababayan at panauhin. Kami mula sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating 128 taong anibersaryo ng ating kasarinlan. Taong 1978 ay 12 ng Hunyo nang mamalas ang kauna-unahang deklarasyon ng kasarinlan ng ating bansang Pilipinas sa Kawit, Cavite.
Naiwagayway ni General Aguinaldo sa pagkakataong iyon ang watawag ng Pilipinas, kasabay ang pagtugtog ng lupang hinirang na nagsilbing hudyat sa pagsisimula ng isang malayang republika. Isa sa kauna-unahang republika sa Asya at patuloy na pinapagnubayan ng buong may kapal. Ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang ating men in uniform personnel. Parada ng mga sundalo. Ang mga tagapangalaga ng bansa at naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasagalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bumubungat po ang parada ng nabibinawan ng mga kawal Pilipino ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas. Pinamumunahan nito ni Major General Jose Bonifacio at kalan ng Bumbong Ipapawid, ang kanyang kalumunan, Colonels Leopoldo Asreden IV at Christopher Pablo ng Air Force, Captain Alan Canaleja ng Navy, Colonels Ronaldo Urbano, Navy Marines, Rafael Jason Tanipan at Edward Fidelio ng Army. Parada ng ating mga sundalo. Salute, sir. Mangyari magsikayong lahat sa pagdating ng watawag ng Pilipinas. Maaari na po magsiupo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Malapit po tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawag sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Makakasama niya ang unang pamilya, gayon din sina tagapangulo Regalado Rosa Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso ng Maynila, at General Romes Bronner Jr. Puno ng Kalumunan sa Datahang Lakas ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sabay-sabay po natin bigkasin ang paglulupa sa watawag ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Dayan ng Girl Scouts of the Philippines. Taas ko ng kamay! Ha! Kalupunan, pinanakawan, taas ka ng kamay. Ha! Ako
Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikayasan at makabansa. Tungkulan, pinunod, kawan, bawa kamay. Na. Bawa kamay! Ha! Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Chorale. Pangulo Bongbong Marcos. Kaya 10 days, 5,000. Ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Manuel R. Macpali, Regional Scout Representative, Mag-asawa, National First Academy Lady of Lisa Boy Masa. Scouts of the Philippines. Pangulo. Taas ka ng kamay! Bina-reflex mo tapos Na! Tapos, Tungkulan, pinunod, kawan, taas ka ng kamay. dalawang beses ko pala na-experience yan. Ano naman pala, Bilang Pilipino, yung isang buong pagmamalaki ko isa sa buhay Pangulo, ang First bagong Lady. pwede kasi Pilipino. may tumawag sa Manila. Buhay sa aking dugo, Ikaw ang bakit lahing ako nakinig, kasi magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayan nila. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa Pangulo pagsulong Bongbong ng Marcos. karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang Mga anak. bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Tungkulan, pinunod, kawan, bawa kamay. Na. Bawa ka ng kamay! Na! Mula po rito, inaniyahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayo ni Dr. Jose Rizal. Doon kayo nagtatayo.
isasagawa po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Makakasama niya sina Tagapangulo Regalado Torota Jose Jr. ng Pambansang Komisyon ng Kasaysayan ng Pilipinas at General Gomez Brown Jr. ang puno ng kalungkutan sa katahang lakas ng Pilipinas. Ang pag-aalay ng bulaklak sa tayo ni Dr. Jose Rizal. Wala kaya sila, wala silang sabi. Hindi sa ilero na. So, hanggang dito na lang ang video natin, ano? So, ang isang mahalagang natatandaan natin dyan, huwag maging makasarili. Yun po ang aking natandaan doon. Hindi tayo dapat maging makasarili, kaibigan. Sa Pilipinas, kailangan isang layunin lahat tayo. Hindi tayo dapat paligsahan sa anumang larangan in politics, no? Isang layunin. Boundary natin ating bansa. Mahalin natin ang ating bansa. No politics color. Sige po, yung kaibigan kayo, Brother Manny Bautista, magandang 128 ng kalayaan.